Hay, sa wakas naka-day off din ng walang ganap sa buhay ko. Ano ako chika sa inyo, yes. Ang chika ko ngayon ay, wala gusto ko lang, sabihin na or ibalita sa inyo na natutuwa ako dahil ang anak ko ay naaprubahan na dun sa kanyang apartment, yes. Magsisimula na uli siyang mamuhay ng kanya, manirahan ng kanya, ng solo. Yes, March, April, next month na ang lipat niya sa bago niyang apartment. Yes, grabe nakakatuwa. Although nandun yung pag-aalala ko sa isip ko, kaya niya kaya ang buhay? Kaya niya kaya yung mga bayarin? Kasi medyo may kamahalan yung upa niya sa apartment. Upa pa lang yun ha. Tapos nag-aalala ako nandun pa yung hindi pa kasama dun yung tubig, kuryente, wifi, pagkain, mga kung ano pang mga kailangan niyang bayaran, phone bill, auto insurance, health insurance, dental insurance, wala pa yung mga yun. As in, grabe, yung palang bahay. Kaya talagang dun ko naisip na napakamahal talaga ang mabuhay sa mundong ito, lalo na kung nasaan kayong bansa. Diyos ko, kung kayo ay nasa ibang bansa pa, okay? Eh talagang dollar conversion din yung pamumuhay, sobrang mahal talaga. Diyos ko, parang mas lumaki yung gastos namin nung tumira kami din sa ibang bansa, 'di ba? Kumpara nung nandun kami sa Pilipinas. So, ibig sabihin ano ba, nag-upgrade ba yung buhay namin, yung paghihirap, char. Hindi naman kami nahihirapan pa. Hindi naman kami yung sasabihing nagugutom, hindi naman sasabihin yung, naghihikaho sa buhay kumbaga or walang pambili ng pagkain or walang pambayad ng mga bills. Hindi naman, nakakaya naman, name-maintain naman. Pero sa isip-isip ko, talagang malaki yung gastusin, yun. Kaya hindi ko maintindihan dun sa iba kung bakit nagagawa nila na, alam mo yun, lalo na yung mga nasa Pilipinas na mag-anak ng marami sa mga panahon ng kahirapan sa buhay. Alam mo yun, yung sa mga panahon na hindi pa sila handa, tapos ang dami nilang anak. Tapos, ako na isa lang ang anak ko, pero alam mo yun, ramdam na ramdam ko yung hirap. Ramdam ko na napakamahal ng buhay, na napakahirap mabuhay sa mundong ito. Dito na lang sa Amerika, for example. Dito sa Amerika, abay, bawal ang ano ay, bawal ang tamad. Dahil kapag ikaw ay tamad, hindi ka mabubuhay sa mundong ito. Although napakamahal talagang mabuhay, pero lalo kang mahihirapan, kumbaga. Lalong hindi mo maabot yung kalayaan na hinahangad mo or kapayapaan na hinahangad mo dahil sa sobrang hirap ng buhay. Marami ako nakikita dito na hindi yan talaga sumikap sa buhay yung iba. Dahil ang katwiran nila is, hindi para sa akin ang pagtatrabaho. Yes, hindi nga para sa iyo ang pagtatrabaho, kahit kanino naman. Pero, paano na yung mga pamumuhay mo, di ba? Paano na yung mga bayarin mo, di ba? Minsan, kapag wala ka talagang choice, gagawin mo talaga di ba? Ako, I would rather, yung makapaglaban sa buhay para lamang masustentuhan yung pamumuhay kesa hindi na ako lumaban, lalo akong nawalan, di ba? Lalo akong nahirapan sa pamumuhay. Yun. Meron akong kakilala, sabi niya, may anxiety daw kasi siya. Kaya hindi siya makapagtrabaho. Kaya sabi niya ay hindi daw para sa kanya talaga ang pagtatrabaho dahil nga sa matinding anxiety niya. People daw ay, getting on her nerves daw. Ay nako, sa totoo lang, ganun din ako. Ang mga tao ay talagang naiinis din ako sa minsan. You know, kahit, hindi naman lahat, pero yung iba talagang naiinis ako sa kanila. Pero ano magagawa ko? 'Di ba? Huwag na lang silang pansinin, 'di ba? Pero meron talagang mahirap pansinin. Pero ganoon talaga, keep fighting kasi naisip ko na hindi naman ako nabubuhay para sa kanila. Nabubuhay ako para sa sarili ko. Nabubuhay ako para sa mga sarili kong pangangailangan, hindi para sa kanila. Yun. Pero siya hindi niya nagawa yun. So, yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagtatrabaho kasi nga daw ayaw niya magtrabaho. So, sa isip ko, bahala siya. Buhay naman niya yun, hindi naman akin. So, sino bang mahihirapan pagdating na tumanda na siya, di ba? Pagdating ng tumuntong na siya ng 60, akala niya ba makakalaya na siya sa mga kagastusan? Hindi. Nandun pa rin yung mga magiging gagastusan na yan. Hindi yan mawawala, hindi yan matatapos. Yun. Kaya, may pang lumaban na lang, magtrabaho pa rin, magsumika pa rin, magtabi pa rin kahit paano. Kahit anong hirap ng buhay, talagang magtabi, mag-ipon. So yun ang ginagawa ko kahit paano. Talagang ipon ako ng ipon. Yung magtabi ng magtabi kahit paano. Dahil iniisip ko yung mga panahon na pag ako'y tumanda na, paano ko pa rin sustentuhan yung mga pangangailangan ko, di ba?
Siyempre ayoko namang maging pabigat sa anak ko. Ayoko namang maging pabigat sa iba, 'di ba? Gusto ko na 'pag tumanda ako, masusustentuhan ko pa rin yung mga sarili kong pangangailangan. Dahil naisip ko na halimbawa, eto na nga, mamumuhay na yung anak ko, 'di ba? Siyempre mamumuhay pa rin yan hanggang sa pagdating na ako'y matanda na, nandun na, mamumuhay pa rin siya ng kanya, 'di ba? Gusto ko sana na magkasama kami habang buhay, sure, why not, 'di ba? Pero siyempre, meron din siyang mga bagay na yung parang buhay na para sa kanya, 'di ba? Ayoko namang itali yung sarili ko para sa kanya. Hanggang, ang panalangin ko lang hangga't malakas pa ako, hangga't kaya ko pa 'pag matanda na ako is yung malakas pa rin yung pangangatawan ko at kaisipan ko. Wala akong problema kahit mamuhay ako ng mag-isa, walang problema sa akin yun. Yun. Ang gagawin ko, 'di kapag ako'y meron ng alam mo yun, naihanda ko yung kaperahan ko, marami akong desisyon sa buhay. Kung gusto kong lumipat ng ibang bansa at dun mamuhay, halimbawa, dun sa medyo, maliit-liit na gastos, 'di ba? Or cost of living, puwede akong lumipat ng ibang bansa. Hindi ko na hihintayin yung anak ko na magdesisyon para sa akin, 'di ba? Kasi may sarili akong pera. So, yun ang purpose ko. Ayokong dumating yung panahon na, hindi ako makalipat-lipat, hindi ako makapunta-punta sa lugar na gusto ko kasi wala akong pera, nakaasa ako sa anak ko. Eh, ayaw nung anak ko, 'di ba? So, ang hirap ng gano'n. Ayoko ng gano'n. Mas lalo akong mahihirapan nun. Ayoko na, sabi ng anak ko, ayoko Nay, dito ka na lang muna kasi hindi ko kaya. Dito ka na lang sa tabi ko kasi nga mas kaya ko 'pag nandito ka, 'di ba? So, kung may pera akong sarili kong akin, hindi ako maghihintay sa kanya sa desisyon niya na, ayaw niya, eh di ako magdedesisyon ako ng akin kasi may sarili akong pera, 'di ba? So, yun ang dahilan ko kung bakit ako nagsusumikap talaga sa buhay ko, na hindi naintindihan ng iba. Yung iba talagang nakita ko na tumanda na talagang wala, hindi nila naihanda yung sarili nilang buhay, wala talagang pera. Hindi ko ma-gets yun. You know, meron akong nakikita na gano'n na talagang wala, hindi talaga naihanda, as in nising kung duling wala talagang pera. As in nakaasa talaga financially sa mga anak. So ngayon, 'pag nagkakasakit siya, sinong nahihirapan? Yung isang anak na maganda ang buhay, may kaya or nagsusumikap sa buhay, siya na nagpipilit na umahon sa buhay or maayos yung buhay niya, nahihirapan siya dahil sa laki ng mga bayarin ng magulang niya na nagkasakit. Yun, nahihirapan siya dahil siya yung nagbabayad. Sa dami nga ng mga anak, hindi naman matulungan ang ibang mga anak at hindi kayang ibigay yung mga binibigay ng isang anak. Yun ang naisip ko. Sabi ko, ayokong gumaya sa ganun. Ayoko na dumating yung panahon na ganun din yung mangyari sa akin, na maging asa ako sa anak ko. Ayoko ng ganun kasi ayokong mahirapan yung anak ko, ayokong mahirapan din ako. Ito na nga si anak, nahihirapan siya kasi sa tuwing nagkakasakit yung nanay, ang laki ng mga bills niya. Yun, siya ang nagbabayad. Eh, yung nanay ay wala na ka-maintenance na, wala naman siyang magawa, 'di ba? So, ganun. Ayokong dumating sa punto ng buhay na ganun din ang mangyari sa akin. Ayoko na mahirapan yung anak ko financially, emotionally, you know, yung mga ganong burden. Ayokong ipasa yun sa anak ko. Hindi naman masama ang tumulong, pero ayoko na as in lahat na lang ng kailangan ko, idudulot ko sa anak ko. Ultimo, sasakit ang ulo ko, wala akong pambili ng gamot. Tinatawag ko pa rin sa anak ko para lang ibili ako ng gamot. Alam mo yun, dahil wala akong pambili, ayoko ng ganun. Sus, Ginoo, ang hirap ng ganun. Ayokong mangyari sa akin yun. Kaya sabi ko, Lord, nakita ko na yung mga nangyayari sa iba na ganun. Nakita ko na huwag i-apply sa akin, na huwag gawin yun sa sarili ko. Yun, kaya talagang magsusumikap ako para sa sarili ko. Kahit mahirap ang buhay, gagawin kong lahat. May iwas ko lang ang sarili ko sa ganun. So yun lang. Gusto ko lang i-share yung ganung thoughts sa akin. Yes. Alright, hanggang sa muli. Bye!